Go na, simulan mo na CJ, ilaban mo na to. So, hi Derek and hi Sir Ricky Lee. Hi. So, good evening po. Congratulations. And congratulations din sa back-to-back screenings ng A Special Memory. So, as we all know, this is a remake of a hit TV series from Japan and at the same time, yung hit movie na Korean. So, ano po yung mga binago nyo na element sa pelikulang to na hindi mo makikita sa Korean or Japanese version? Sorry, go ahead. Ako muna. This is an adaptation, pero yung ginawa namin dito, wala dun sa original yung pinapaalala. The entire film is a flashback. Pinapaalala ni Dindo kay Sandra lahat. So inulit niya lahat in the entire film. Walang ganun na voiceover dun sa original. Binago namin, ginawa namin flashback lahat. And then, dahil Pilipino, mas fleshed out yung characters ng mga parents. Yung parents ni Sandra, yung mother ni Dindo, na sa original katiting lang halos hindi sila. Halos functional characters lang sila. Marami kami mga dinagdag na may eksena para i-bridge yung scenes. And then, para i-push yung emotions. Actually, marami kaming binago hanggang dun sa huli. Pero pareha. Pati mga elements ng perfume and everything. Ang dami naming binago na. And we were allowed na baguhin. So long as nandun pa rin yung core ng kwento. Ako, hindi, well, napag-isa Ricky yung mga details. Pero sa akin yung pinakabinago, yung Pinoy na Pinoy siya. Kasi kung napanood yung Pure Soul, Japanese siya. Yung Moment to Remember, Korean, in terms of sensibility, in terms of Pinoy, you know what I mean, you get my point. Pinoy na Pinoy po itong special memory. Thank you, Ricky. So, last na lang po. So, happy question lang po. Ano po yung special memory na ayaw nyo pong mawala sa isipan nyo? At bakit? Ako medyo malungkot okay lang ba? Yung father ko kasi na-stroke siya at 5 a.m. For some reason, sa Bulacan kami, nasabihan ako si 7 na or past 7. Nakauwi ako 9 a.m. So comatose siya from 5 to 9. Isang tawag ko lang, sabi ko, Tay, he opened his eyes, in-embrace ako, bumalik sa coma. So hindi ko siya makalimutan. Yung sister ko, doctor, tinanong ko siya, ano, ate, baka hindi siya comatose? Hindi, Jerry. Ganun ka lang niya talaga kamahal. Yung naalala ko yung sakit. Siguro Pinoy na Pinoy nga kami kasi ako rin hindi ko makalimutan yung parents ko. Namatay yung mother ko nung 5 years old ako. And then when I was 8 or 9, namatay yung father ko. So I hardly knew them. Pero sinasabi lagi ng mga tao na halos lahat ng characters ko ng mga nanay fully fleshed out at matatapang at buong-buo at hindi ako nahihirapang isulat. All the way sa halos lahat ng pelikula ko, from Elsa, from Ilmala to my novels at ang mga tatay. I think gusto ko siyang wag mawala. Nire-recreate ko siya paulit-ulit sa mga karakter ng mga nanay at tatay na sinusulat ko. Kaya, in a way, nag-i-stay siya. And I suppose that's one of the reasons why sinabi ko doon na hindi nawawala sa puso maski mawala sa isipan. Thank you po and congratulations. Thank you po. Next question, Eka. Para sa inyo po, paano po kaya pinagandaan nila Carlo and Bella tong eksena? Especially, sobrang daming iyak scene or crying scene dito sa pelikula po. Well, yung preparation before the film, hindi ko alam ko nagko-communicate sila kung ano may ginawa. Ang nakikita ko lang is during the shoot. Well, we just had one sort of workshop before the shoot, pero hindi naman yung extensive workshop. Ang nakikita ko sa nila, they talk a lot. Carla and Bella and Carlo. They talk a lot in between takes. Dinidiscuss nila. Actually, to a point na line per line And dito yung acting coach natin. She can attest to that. Miss Carla Pambicha rin yung doktora sa pelikula. They discuss it. Hi, Carla. Line per line, kung paano nila
kung pa saan nila gustong dalhin yun sila, and then they will discuss with Carla, and then they will discuss with me. Ganon sila ka-collaborative sa kaming lahat. Yung preparation nila, I would say, sobrang detalyado. Yung pati, ganito ko siya i-deliver, yung line na to, sasabihin ni Carla kay Carla, gano'n naman, Carlo kay Bella, gano'n din sasabihin naman ni Bello kay Carla, sasabihin naman ni Bella kay Carlo, oh, sige, ganito yung gano'n. Yung dynamics, paano nila dadalhin yung eksena, kung saan nila dadalhin, pinag-talk a lot about. And kanina sa talk back sa BUP, sinabi rin ni Bella na aside from the readings that she did and the research that she did, meron siyang kakilala na yung tatay may Alzheimer's. So, ayun, in-interview niya, in-obserbahan niya. Binantay niya lahat. Si Carlo naman, I think na-mention niya sa vlog with Luis, yung close na close yung tita, died of Alzheimer's. Thank you. Thank you. Next question kay Annarina. Hello po, good evening. Sirs, magagaling po yung mga artistang nandito, Joel Torre, aside pa kay Carlo at sa kay Bella. May kinalaman po ba kayo kung sino yung mga kukunin mga artista for this film? Yes, ako po ba? Yes po. In fairness po sa Viva Films, unang-una nila tinatanong yung director. Sino yung nakikita mo dito, direct, ganyan. And I would say lahat po sila choices ko. Na Nice. pinagbigyan ng Viva. Good choice po. Thank you. Actually, from the very start, when I was writing the script, sinabi na ni Jerry sa akin na si Bella at si Carlo ang nakakast. And it made it easier for me. Sabi ko kay Jerry kasi naging workshopper ko si Bella, batch 15. And meron kaming exercise sa activity sa workshop na tawag namin Inner World, where nagkukwento ng mga bubong yung mga participants. At nagkwento ng sarili niyang bubong si Bella doon. Confidential, so hindi pa rin kwento, but just the same. Sabi ko nung sinusulat ko yung script, alam ko kung saan susundutin ito si Bella para mas maramdaman niya yung update ng mga nangyayari. Somehow, maski paano, parang kilala ko siya dahil dun sa activity namin sa workshop. Sorry, clarify ko lang. Si Bella and Carlo, hindi ko sila choices. Given sila by management. Yung support po ang pinagbigyan ako magpumili. At syempre wala naman akong angal sa Carlo and Bella. My God. Sino ba naman kahuhusay ng mga artista? Grabe. And sila talaga ang gusto ng Viva kasi Yes. naghintay si Jerry ng matagal. Hinintay niya na maging available si Carlo. Oh, nice. Inintay rin namin si Bella sa simula. And si Carlo naman. Matagal po, as in over a year. Oh, nice. Guess ngayon okay na sila. Nagkaabot yung schedule. Yes po. That's worth the wait naman. Yes. Silang lahat. Thank you po. Thank you. Thank you. Next question pa kayo. Hi, good evening, Direct Sherry and Sir Ricky. Congrats po at napakasakit ng pelikula. Ramdam na ramdam yung passion ng pagkakagawa. So my question is, ano po yung biggest challenge na na-experience nyo while writing, Sir Ricky, and yung kayo din direct yung sa paggawa nung something na, ang bigat kasi nung Alzheimer's diba, yung pinagdadaanan ng patient and lalo na yung family, yung mga loved ones, taking care of Alzheimer's patients. Ako in terms of the actual shoot, in terms of yung galing ng mga katrabaho, galing ng mga artista, wala pa ako naging problema doon. Yung ibang factors yung problema ng bagyo timing, ginagawa namin to bagyo. May ulan every shoot namin. Kung nakita naman yung ulap, ang dilim-dilim. As in, tumitigil kami pag napakalakas ng ulan. Yung in terms of schedule, wala po. 100% binigay ni Carlo and Bella yung schedule nila. Ako yun lang talaga naging difficulty namin yung the weather. Kasi before we started, I think prepared na lahat. Kasi nga, sa staff at saka sa site ko, sobrang namin tagal ito inintay. So talagang, kumbaga nagpuno na ng kape sa loob ng mga pagkatao namin. So ready kami nung we started. Sa artista, walang problema. So yun lang po, external forces ang naging problema namin. By the way, Hindi siya favorable for you kasi umuulan. So, actually, dapat nga natutuwa kami. Kaya bumbero pa rin po yung mga ulan na yan. Yes. Hindi pa rin yung totoo ulan. Hindi kami makagalaw. In fact, may time na nagkasakit. Kwento ko na si Bella at si Carlo dahil sa ulan. Sa ulan namin at ulan ng
Nagulam. Nag-combine na yung bombero at totoong ulan. Nilagnat po sila. Ito yun. Banggitin ko lang nandito yung napakahusay po namin cameraman din ng pelikula. JB and Glenn. Thank you po. Kay Sir Ricky, yung pagsusulat niyo po ng script, was there any challenge? Especially, Sorry, pero hindi ako nahirapan. Sorry, parang hindi ako nahirapan. In fact, I submitted the first draft. Apo, napasok yung first draft, wala akong comment kahit isa. Tinawagan ko siya agad. And they hardly touched it. Nagdagdag lang eventually there na ng scene or two para mapakilig. I think hindi ako nahirapan kasi nandun lahat ng karamihan ng elements na magaang yung puso ko na sulatin. Drawn ako sa mga characters na mayroong pag-ibig na unconditional, na hindi natatalo ng sakit, ng panahon at ng kung anong problema. And halos lahat ng nobela ko may ganung character. From para kay Guido, Kalahating Bagari, etc. And some of my films. Pero nobela kasi yung sarili kong trabaho eh. So karamihan may ganun eh. At maraming mga works ko rin, including Kalahating Bagari, Limoy Ulan, na kakabit ng pag-ibig. So, ang daming elements na close sa puso ko, and ang pinanindigan ko lang habang nagsusulat ako to keep in my head was, mabigat ito, masakit ito, ang tragic nang nangyari sa kanila. Pero I want it to be a celebration of love. I want it to show na kaya ng pag-ibig, na lampasan lahat hanggang end. And so every time na nakikip ko that yun in my mind, dumadali yung pagsusulat ko maski ang bigat-bigat at nakakayak ng sinusulat. thank you po. Maraming Thank you. salamat. Congratulations. I think sa taas, mayroon pa sa taas. Ayan. Wala na. Wala yata yung mic niya. Ba't natin yung kumagkaan ng mic? Magana ba? Again, guys, you can share your reviews na, your reactions online. Just tag us sa Viva Films, hashtag Special Memory Movie po. Ayan, ito. Good evening po. Ayun po sa taas. Yan. Yeah. Good evening po, Direk. Good evening po, Sir Ricky. Kasi unfortunately, hindi ko napanood yung Japanese and Korean version. Pero yung tumatak sa akin is that, although it's a story of love between Bella and Carl's character, parang may sensibility na totoo ang Alzheimer's. Kasi napapansin ko yung mga detalye like yung mga misplaced na gamit, yung nawala si Bella sa mall, yung mga maliit na bagay na yun, and then yung expression ni Bella and Carlo pag nangyayari yung mga episodes na yun. So nagtaka ako, yung intentional ba siya na talagang ipakita natin na yes, it's a love story but Alzheimer's there. Ito talaga, totoo siya. And then, isa pang na ako na nagtaka din ako, Sir Ricky, talagang intentional ba na ganun yung ending ng relationship ni Carlo ay nung nanay niya. Kasi parang, ang interesting, I was waiting na magkakaroon sila ng, I don't know, like, confrontation or a consummation or closure man lang or whatnot. Parang naging abrupt eh. Parang, ay, okay, patay, okay. And then yun na, parang, I wish nakita ko kung anong magkaroon ng resolution of sorts. So, nagtaka lang ako yung sa direction na yun. So, yeah. To be honest, after... Meron. Ayun. At yan, to be honest, after I submitted the first draft, yan ang isa sa kukunting tinanong sa akin ni Jerry na, Ricky, ayaw mo bang pagkasunduin sila? Sabi ko, hindi, ayaw ko. Kasi, Ayaw ni Sir Ricky. ayaw ko. Kasi sabi ko, I think mas totoo. Kasi, very romantic na yung pelikula eh. So gusto ko mayroong konting pait. And it was my idea eh. Sabi ko, namatay yung nanay at hindi niya tinapos yung sulat na humingi ng tawad. Hindi siya humingi ng tawad at sinabi niya, hindi rin kita anak. Kasi lahat nagkasundo at lahat nagmahalan eh. Parang I wanted na something more real na maski mapait siya. So that was my decision. Wala. I was hoping yung parang karosan. Ayaw ni Sir Ricky. Huwag na lang. Yung sa Alzheimer's, wala lang na naramdaman ko kasi kunyari yung like yung Barrymore, may short-term memory loss, parang tinake lightly yung
yung memory loss. Pero ito talaga like, naramdaman kong nandyan yung Alzheimer's. Despite na love conquers all. Yes, totoo nga, papagtagumpayin nila. Pero it's always there. And parang kinikilala talaga, and this is real. So yun, siguro, I don't know if it was a conscious effort or what, pero talagang na-realize, totoo nga yung Alzheimer's. Ito yung impact niya. I have some friends na varying degrees mula doon sa disorientation pa lang, na umulit-ulit, and then biglang tatanungin niya ulit ako ng question, and then maalala niya, and then tatanungin niya ulit later. Very close friend na kapag writer. Up to other friends na close din, na mas malala na. Up to some others na kaibigan ko noon pa, na hindi ko na nakikita 2-3 years ago, pero alam ko na nasa advanced stage ng Alzheimer's. So marami akong kakilala na gano'n. Ako, I have an aunt, yung talagang yung nangyayari kay Belen, biglang kakasabi mo pa lang, nag-groceries ako eh. Nag-groceries ka? Saan ka galing? Meron akong ganong tita. Sino ka? Si Jerry po. Wala pang 1 minute. Sino ka? Yung gano'n, totoo talaga siya. Ang sakit-sakit, hindi ako anak ha. So kasi sabi nung cousin ko, ang sakit-sakit yung hindi ka nakikilala ng nanay mo. Na-imagine ko talaga, ako pamangkin lang ako, pero naramdaman ko yung pain. Yung imagine mo yung nanay mo, yung mahal mo, hindi ka niya kilala. Sakit-sakit niya talaga. Pero we wanted, and we made sure, I hope, we wanted to show them not as clinical cases, not as patients, not as people labeled as may Alzheimer's, kundi as good, Human. nagmahal na buhay, naging masaya at maligaya. And I hope nag-succeed kami kasi yan ang gusto namin pakita doon sa pelikula, na buo pa rin silang mga tao at buo pa rin ang kanilang mga buhay. And even sa ending, buo yung pagtingin ni Dindo kay Sandra na hindi ito pasyente, hindi ito naka-label na nakakon na may Alzheimer's. Isa siyang human being, kasi sinasabi niya ikaw at ako, tayo. So yun, we wanted na hindi siya clinical case. Thank you. I know from our friends from ADAP can relate to this story. If may mga questions mo kayo or to keep the discussion going, just raise your hands. Ay, opo, sige, mamaya, bababa tayo dito. Opo. Ayaw ni Sir Ricky, sana. Charot. So, sabi niyo po kasi is like, meron ng parang, ayun nga, romantic love na, pero hindi po ba masyadong tragic for Dindo's character na namatay yung nanay niya, nawala pa yung life niya. Tapos yung lolo niya, realistically speaking, limited time na rin para makasama niya. So, ano po yung parang inisip niyo pang compensate na lang sa character niya? Actually, unang-una, it's not a matter of compensation. Yung buhay naman talaga natin punong-puno ng tuwa at ng lungkot. At hindi natin masasabing isa lang ang meron dapat noon. Nag-uumapaw yung pagmamahal sa buong pelikula. Yung parents ni Sandra na sobrang understanding at sobrang nandun. Even if nagmahal siya ng may asawa earlier, andun all the way. And then yung sobrang pagmamahal ni Dindo. And si Dindo nag-turn around, pinatawad niya yung nanay niya at pinatawad niya yung sarili niya. At nakinig siya kay Sandra na nagpatawad na sa sarili niya nang nagkamali siyang umibig sa isang may asawa. And then nag-uumapaw din ang pagmamahal ni Dindo sa kanyang lolo na nagmamahal din sa kanya. So kumbaga, sobra-sobra na yung pagmamahal sa palibot. And iniisip ko na baka masyado ng magka-diabetes na yung mga manunood nito, kung pati ito gagawin ko pang masyadong sweet. So gaya ng sinabi ko kanina, parang kinakailangan ng timpla ng konting pait para maramdaman natin na tunay na buhay pa rin ito. Hindi pa rin siya fairy tale where lahat ay pwedeng i-wrap up at maging masaya in the end. So yun. So I think ang triumph pa rin niya is hindi namatayan, kundi ang triumph niya ay yung pinanindigan ng mga characters, yung tapang ng kanilang pag-ibig, maski na anong mangyari. I think, kung minsan,
gaya nga ng sabi ni Dindo kanina, kuminsan sineswerte tayo, pinagbibigyan tayo ng kapalaran o ng Diyos o kung sino man doon, maski may katiting na ligaya na binigay sa atin. Kuminsan that's enough. Thank you po. Last question lang po. After po directing this film, nagbago po ba yung perspective nyo sa love? Or ganun po talaga yung perspective nyo sa pagmamahal kahit kanino pong loved ones nyo? Yun talaga pong sobrang unconditional nyo lang magmahal? Opo. Ganun ako noon pa. In fact, na-reinforce. Lalong nagtiba yung... Wala po akong love life eh. Napakatagal na. So, lalong nagtiba yung paniniwala ko na pag nagmahal ka talaga, unconditional dapat. Hindi naniniwala yung Mike sa akin. Siya naniniwala. Ayaw din niya. Sige po. Thank you so much Thank po. you. Ayun po, baka friends from our friends of ADA, baka may mga questions sila. Yes, magandang gabi. Taga-ada po kami. And maraming po salamat sa pag-imbita sa amin dito. And congratulations. Tatanong ko lang po, since adaptation to, kumuha pa po ba kayo ng consultant? Kung paano ipoportray, kung paano ilalahad ang isang taong nagkaroon ng dementia. Although, nakita naman po yung nag-evolve yung mga symptoms ng dementia. And then, congratulations po. Talagang nakita ko yung what the minds forgets, the hearts remember. So, yung palagi din po namin sinasabi na nawawala man, may nawawala man sa kanilang kaisipan, pero kung anong binibigay natin pagmamahal sa kanila, ay nakakatulong yon para sa kanila. Yung pagmamahal na buong-buo, nadadama po yon at tumatago sa kanila kahit meron sila mga nakalimutan. And thank you, Sir Ricky, na sinabi mo na they should always be interacted with human capacity. Meron man silang dementia, pero tao pa din po sila, nakakaramdam, and they should always be interacted as human being. At hindi sila ibang tao, sila tunay na tao na mayroon pa din nararamdaman. At nakakatanggap pa din at ang pagmamahal ay kanilang nararamdaman. So, yun lang po and congratulations. Thank you po. Maraming salamat po sa mga nagpunta from ADA. Ito may nagtatanong yata dito sa baba or meron pa po sa taas bago kami pumunta dito sa baba. Wait ka lang dyan, be. Po sa inyo kung magkakaroon po ng second na continuation po. Oo. Tatanong ko pa po sa Viva Films. Kasi actually po, nakakonect po ako sa kasi po, nakapag-handle po ako ng with Alzheimer's na pasyente. So talagang mabigat po ang mag-handle ng ganyan. Especially po sa mga family na mayroong kasamang may loved ones. So excited po ako kasi si Bella is bata pa siya para magkaroon ng Alzheimer's. So gusto kong na-excite ako na ano yung magiging story nila after that since buntis siya. Yun lang po. Thank you. Tatanong ko po sa Viva agad. Parang tama naman na si Dindo. Parang dami niya pinagdaan. Check! Sino pa po? Baka meron pa po from taas? Hello po, ma'am. Yes, so good evening po. I am from ADAP also and I'm a music therapist. I agree with Sir Ricky Lee when he was saying na ito yung realistic ito yung life. So, kumbaga hindi ito yung parang fairy tale na pagdating ng dulo, maganda yung kalalabasan. So, I am so happy with this because naipakita po yung reality ng buhay. Aside po dun sa patient natin, ang umano sa puso ko ay yung sa family members at dun sa loved ones. Sabihin na natin pong mga carers or yung caregivers. Kasi marami po kami hinahandle ng mga may dementia, yung patient mismo. Pero minsan hindi namin napapansin yung
yung mga caregivers kung ano yung buhay. Buhay nila, yung sakit nila. Yung kay Dean doon, nakita natin na di ba namatay yung magulang niya, meron siyang problema doon sa lolo na kailangan niyang alagaan. Ang daming areas ng buhay niya na kailangan niyang panghawakan. Plus, yung kanyang pagti-take care doon sa kanyang kay Bella nga. So, ang ganda po nung dating sa akin nitong movie dahil mas nakikita ko yung iba't ibang perspective. Perspective ng pasyente, perspective ng nag-aalaga at nagmamahal dun sa pasyente. So thank you very much. I really find this film very beautiful. Thank you. Yung kaso ni Dindo kasi, ganun siya ka lawak at kalalim magmahal ng walang hanggan. Kasi hindi siya inalagaan. Nung bata pa siya, kung ano nung nangyari sa kanya, mga lovers ng nanay niya, walang nag-alaga sa kanya. Although nandun yung lolo, sinakluluan siya, medyo matanda, ilang taon na siya, 11 na by that time. So walang nag-alaga sa kanya. I think in a way, it's his way of compensating dun sa napakalaking wala sa kanya. Ibinabalik niya ngayon sa mundo, sa taong mahal niya, kay Sandra. Pero because of his past, ang tagal niya, first love po niya si Sandra. First time niya magka-girlfriend. So ang tagal niya bago pumayag na magmahal. Pinayagan yung sarili na magmahal. Sinaran niya na muna yung Sinaran niya na. sabi ng lola niya. Thank you.